luwason ang imong katawan, ang tanan nga ikapag nga nagasulat sa basa. Hanggang tanan sa pagluhod alang sa mga po. Dalaygon. Tungod sa pagkamayo. Happy Sabat! O, palihog kong lamano sa inyong mga abay din, sa kutob lang sa maabot. No? Ingna sila Happy Sabat. Kasi mo, no? Kaya aron na malipayon ng tanan, no? Ato pagdiyon na itong mga kaigsunan tungod sa iyong pagkamayo sa ato sa Ginoo, no? Na di ni kabutagon, nakahimo na sa kita sa pagsimba kaniya. So, no, salamat kayo sa pag-participate, no? So ako na ipasalamatan ang mensahe sa awit na ihalad sa akong igsoon, Sister Mali Pairat, no? Ang mensahe sa awit makaigsunan, igo na makapadasig sa mga usa kanato, no? Nga ang Ginoo magauban gayud kanato, no? Bisan pa sa human sa bagyo lang adunay balangaw nga makita timaan na ang Dios dili malimot sa iyang saad. Amin mga kaigsunan. So, parehas gapon ni Sister Jensen do, nagko mo mga igsunan nga magdala karon ng prophet spin. Kay lagi abi po na ako kay mo ginaandan niya. Do nasalit na po kay Juan. Aga mga buwaton, no? So, dili ka buntagon mga kaigsunan, ang ako dayong adalon nga promosyon mao ang evangelism, no? Unsa kay evangelism? So, ang evangelism mga kaigsunan dili lang about sa sermon or dili lang about sa wale, no? Dili ta pwede mo ingon nga sila lang kay maayo silang istorya, sila lang kay mga balon kay na sila, no? Ang evangelism mga kaigsunan usa kini ka sa pagpamaagi nga atong madala ang maayong balita ngadto sa ubang mga katawan. So ang good news mga kaigsunan, no? Atong dalon ngadto sa mga tawo nga wala pa masayod sa kamatuoran. So makaingon ta nga siguro ang tibok matangan tanan na magiging mo kita makaingon nga wala pa sila masayod. Ang tibok matangan nasayod na gitanan, no? Unsa ang maayong balita o unsa ang kainta sa kalibutan karon o unsa ang doktrina sa Seventh-day Adventist, no? Unsay kalayan? Ang nakalahi lang kay ang uban nagpagahay na gid sa iyang ulo. Pero ang evangelism mga kaigsunan dili lang kay maayo kang istorya, dili lang ni alang sa mga tawo nga master kay mo wali, kundi alang ni Satanan, no? Kutob sa mga katawhan nga nangandoy or adunay gugma sa atong buhay nga Dios or aron nga mas mapadali ang pagbalik sa atong Ginoo, no? So matod padali nganong kinahanglan mangita mag-evangelize, no? Evangelization is bringing the good news of Jesus Christ to those around us. Jesus himself commanded to us evangelize, no? Bisag si Ginoong Hesus nagsugo kanato nga kinahanglan kita nga mag-evangelize, mag-evangelization. Kinahanglan kita nga musangyaw ngadto sa tibuok sa tanang katawan kutob sa atong maabot mga kaigsunan, no? Mura ba sa kanang bitaw example sa mga pastor bitaw nga spider web, no? Nga kutob sa imong maabot, no? Primero, imong pamilya, imong kabataan, imo na siyang sangyawan, no? Nya mahuman sa imong pamilya, ang imong mga silingan, hantod nga makadako ang imong area mga kaigsunan, no? Ingon dire, the church exists to give witness to the gospel. All around us are people who have never heard that God loves them and desire abundant life for them, no? So, ang iglesia sa matangad mga kaigsunan, no, nag-exist mga kaigsunan aron muhatag o aron ipakita ngadto sa uban, no, ang maayong balita, no?
Ang iglesia sa Matangan adunay dako kayo nga buluhaton sa pag-evangelize labi na sa tibuok Matangan, no? Ang atong mga buluhaton sa pagsangyaw sa may balita nga ay mga tao mga igsunan nga busy kayo gikan sa Domingo hangtod sa Sabado, hangtod na mag-Domingo, hangtod na magtutoy. Sige lagi trabaho mga igsunan, no? Mura ba kanang wala na sila panahon nga maminaw sa pulong sa Ginoo, wala na sila panahon sa pag-adto sa balay sa Ginoo aron sa pagsimba o pagpasalamat. Pero tungod kay adunay Matangan State Church nga mudala sa mensahe sa Ginoo, ang ubang mga katawan mga igsunan, ang tanan mga katawan sa Ginoo makadungog sa mensahe sa Ginoo. Amen mga igsunan, no? Ibasin pa og kanang naa pa tay silingan diyan na, no? Nagtuo ta nga basin day naa pa. Naay silingan nato nga wala pa makabalo or wala pa makasabot tungkol sa ang tinuod nga gitudlo sa Biblia, no? So, gamay nga experience mga igsunan, sa dito pa ko sa San Fernando Bukidnon mga igsunan, ako naman isang nasulti dire. Kanang usa ka tigulang na niudto ka mga igsunan niya kay kanang bitaw medyo gadali-dali na ko kay kaulan nun. Kaya ang area mo sa San Fernando mongod, kanang dili siya pa ng klima dito kasagaran pwede tig magulan. Kusog ang init sa buntag padulong sa auto dahil pagkahapon mukalit na dahil nga mugundak ang ulan dayon mo na ang klima dito. Usa kay gayon niya na mga igsunan samtang nagkaon ko. Pag umana ko kaon pare paulay gamay, adunay isa ka tawo nga kanang nagabasa siya o kanang nagbasa siya Bible pero sa cellphone niya, iyang cellphone mga igsunan kay bawog siya baka nang murag na intriga ko kay bawog siya murag puno ba? Puro ga-andar pagyapon. Sige sa istro-istro, pero tingala ko nga, Brad, kung saan man yung cellphone, inana na siya pagkalit, bawag ba anak ko, tingala ko, yun siya na, kanang, Brad, kuhan siya, kanang, nalupitan na mo sa iyang bulsa, pero niyandar, pag-iapo, wala yung bala ng LCD, yung kung ay, kung na kung sa deka, yun siya, nagbasa ko Bible, niya mo to, sige may istorya mga kaisunan, iya kong Bible study yan ba, yan lang yan rin yun, murag ko, naging sinunod ng miliyon, yan kung may gustudihan niya, taas-taas na kayang istorya, sige lang kung bulat, tanong sa akong maka-timing, makasulod ko sa ihang, wala na lagyan ko siya giparaw ba? Kay naman siya minsahe nga gidala ng kwad, pero ang ilang minsahe mga kasunan, dili siya makasupak sa atuang doktrina tungkol kay, ang ilang yung ipaila, Jesus Christ, ang ilang ipaila, no? Sige kung ampo sa Ginoo, tanong sa akong makasulod sa ihang, sa iyaha, so, pag guman yung istorya mga kasunan, kaya nilundang naman siya, naingon ko nga, tigulang naman siya, ikaw tay, buto o baka kung unsay nakasulat sa Biblia, ingon siya nga, ay siyempre, unsay nakasulat sa Biblia, ato ginaturuan. So ingon ko, tay, buto o baka sa napulo kasugo, kaya nakasulat man sa Biblia. Ingon siya, buto kayo, kaya naman nasulat sa Biblia. Ako rin siyang gindala mga kaisunan, dito sa ikapat kasugo, ng mga adlay pakahulay. Niya, ingon siya nga, ang may ginangatawro, magahin dito, isa ka adlaw alang sa Ginoo ana siya. Ingon kumuto ba katay nga adlaw ipapahulay kay kapitulo maong Sabado. Ingon ko matanawa sa Biblia tay muto man ka kung sino kasulat sa Biblia. Katong mga Biblia nga mga may balita mga kaisunan na amo gid mga Bible concordance o Bible dictionary sa likod. Ako siyang gipabasa sa iya. Tanawa tayo. Adlaw ipapahulay kapitulo adlaw sa semana mao ang Sabado. Uy. Kanang Sabado di gyud. Nakasulat mo na diya. Di ba kaya tumantay? So nga, sa pagdo, di ba wala ko nakakuha na ni, wala ni gitulo sa mga. Kung karoon kaya tay, kaya nakabalo naman ka, ikaw na ibahala ng timbang-timbang kung asa gid ang imong tuhan. So, mo mga kaisunan, asang kayong istorya, kaya niabot mo sa about sa mga pagkaon, abot kung sa'yo nasold sa imong nauna, naingon siya nga, Brad, ibuhan na niya akong Bible. So, aking respeto mga kaisunan, dagan mo Bible sa mga, lain-lain na version. Bisag ang iyang Bible baga kayo kay tungod kay daan na kayo ba. Yung kanang bitang Bible ka na sige apre dito mo baga ang ginakalugayan. Baga na siya. Baga na kayo. So ako na lang gigidawat kung makita ko. Salamat kay tay. Ingon ko sa sunod ni kayo makita ta tay daghan pa tang istoryahan. No? Ingon siya nga iyang ipicturan kung sa tong nasa Bible dahil yun siyang ako ni pakita sa pastor. Ingon tay di ko rin mo ipakita sa pastor tay magampo ka tapos magtuon ka kung unsay nakasulat sa Biblia kay nganuman kasagaran ng mga pastor, ilang ilihis at kamaturan, aron nga, musibo sa ilang tinuan. So, inana kita, kinalan kung saan nakasulat ng Biblia, maugin ang imong tuan. So, mo itong mga isuna, no? Hinanglan kita nga, mag-evangelize. Nga naman, mao pa na isubo ni Kristo, no? Ingon na sa Marcos 16 verse 15, padulong sa 16, ingon siya dire,
Mingon siya kanila, panlakaw kamo sa tibuok kalibutan, o isangyaw kini maayong balita ngadto sa tanang tao. Ang mutuo o magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo silutan. So, ang ato lagi mong katungdan. So, ang ato yung mga nakundahan mga kaisunan bawro gidam, pagsangyaw sa maayong balita. Ato lang isulti mga kaisunan, wala na tayo katungod, nga ato silang pugson, no? Ang importante, nga ato silang ipadasig, dili kay nang iusahay po nga kanang wala na kayo dito o wala na kayo nagpapotismo Hindi lang kay silutan lang na sa Ginoo, abot na sa panunglo na yun. Dili no? Dili, ang ato katungdanan, ato nang ipahibalo nga ang Ginoo nahigugma kanila, ang Ginoo mubalik ug kuhaon niya ang mga tawo nga nagtuman sa iyang kabubuton, no? So mato pa diri, good news, the message that save us, no? So ang may balita mga kaisunan, nga atong angay isang niya mga kaisunan, mao ang kinabuhi ni Kristo. Ang iyang kinabuhi ni Kristo sa dili pa sa kalibutan mga kaisunan. Nganong niani siya, nganong nagpakamatay siya, ug unsa ang iyang gibuhat niya sa dili pa sa kalibutan. Mao na ano man kana ang mensahe mga kaisunan makaluwas sa mga tao, no? Usa ka story mga kaisunan sa ni Pastor Dodsky Utuhan. Iyan ang gisulti sa mga tapos sa iya ning amigo nga liman, no? Usa ka liman mga kaisunan nga kada bitaw grabe ka dasig, no? Sigig Bible study, Merkules, Biyernes, simba. Isa kay gayon niya mga kaisunan nga samtang gikan siya sa simbahan, Merkules to sa gabi, di pauli siya sa iyang balay. Kanang natingala siya nga namin nagwangwang niyang likod. Ano man lingi siya. Ginas siya sa pulis nga. Pulis man dahil sakay ra pud siya kay abi niya og ihatod siya sa iyang balay. Agoy mga kaisunan kay diretso man siya gipadlak sa prisuhan mga kaisunan. Wa siya kalibutan ng sayang sala. Agoy pag-abot sa prisuhan, ngano man sige na siya i-blame na niyang Ginoo. Ngano man nga kanang Ginoo ngano man nga sige man ko buhat sa imbulaton, Bible study. Sige kog simba nimo ngano naabot na ako sa prisuhan ni noon. Kadugay na sige niya reklamo mga kaisunan, nakadugog siya na ikagastas niya sa kilid pa. Dilingi siya nga, saan na itaw diya? Okay, paglili niya mga kaisunan sa abay na sila, naman na dito ang kanang bartulinahan ba niya na gamay kang bintana bitaw. Paglantang niyo mga kaisunan, ano na rin tao dito nga, kanang gibartulina, nga pila na katoy dito nga, way gawas-gawas. Kunya, katong nga tao, grabe na ka-desperado, kaya kung napalang kukunoy, kanang unsa ka buta, PC or kutsilyo nga, pwede niya mahikap dito, murag katutawa na magpakamatay na gyud, no? So dito ni napasantop siya pagalingon nga ang Dios adunay pamaagi sa pagkap-ot ngadto sa uban. Kato di na magito makadungog sa mensahe kay bartulina na bito. Di na bito basta hatta na kanang kanon ug tubig dito. So di na gito maabot sa mensahe. So ang Ginoo magisunan dito man satan nga ang Ginoo basta gusto niya luwason ang tao. Aduna sa ilain-lain klase nga pamaagi, no? Tibok gabi mga kaigsunan, nag-Bible study sila, kay liman na siya. Namin siya Bible dala, Bible study sila. Unya ang tao mga kaigsunan, nakabaton o paglaom, no? Nakabaton siya bang ginadoy nga inani dahil nasabtan niya ang Ginoo diay kanang naagyoy giandam alang sa ilang sa atong tanan mga kaigsunan. So pagkabuntag kay ang katong pulis man katong niya napupog ra man dito, ang ipagawas na po siya. Gagawas na po ang tao mga kaigsunan. So muna no nga bisag asa ta ang Ginoo sa unsang kahimtang naagay kanang pamagi ang Ginoo nga unsaon nga makadungog ta sa mensahe mga kaigsunan, no? So muna siya. So sa katapusan mga panahon mga kaigsunan, kung atong basahon ang Pinadayag 14 verse 6, no? In the last days, mo ni pinakakusog nga mensahe nga kanang ato gyud danon, no? Matod pa sa Biblia kasulatan mga kaigsunan sa katapusan mga adlaw adunay mga mensahero nga magdala sa mensahe sa Dios. Unya ang ilang mensahe dito mga kaigsunan ang ilang gisulti, sabat mga kaigsunan. Sabat man ang sa Revelation 14 verse 6 padulong sa city, no? Sabat mga kaigsunan. Ug diri sa ang tibok kalibutan lain-lain ang denominasyon mga kaigsunan. Karon katapusan nga panahon walay lain nga nagdala sa mensahe nga ipakahulay maraming ang 70 Adventist. Amen mga kaigsunan. No? Walay lain. So pasalamat ta nga napil ta sa ani nga pundok mga kaigsunan. Ano man, kini nga pundok. Kung dili lang kita magtulibag ba mga kaigsunan, okay na isaaran nga balikan. Amen mga kaigsunan. Amen. Asa man nato mabasa, no? Nasa Biblia, nga sa balista, balikan sa Ginoo iyang gisaaran nga luwason, no? Naa diya sa Isaiah 56
Na mga kaigsunan 56 verse 1 and 2. Na diya mga kaigsunan. Mao ginang gisaaran na balikan mga kaigsunan. Kung dili lang kita magtulibagbag. Kaya naman iusahay mga kaigsunan nga nakasulod na ko at dentist na ko. Humana ko bautismo Abi kay membro na tulibagbag na rin mga kaigsunan, no? Ato na rin kayo mga kaigsunan kay nga naman ang pagbautismo usa na kalakam nga kanang nituman ta sa Ginoo, nahiguman ta sa Ginoo, usa na siya kalakam pero dili pa ginamaw kinatabukan daghang pa mga requirements human yana mga kaigsunan. Ang 3 angels message, salamat ta kay naapil ta sa mao nga pundok mga kaigsunan. Mga diri sa 2 Timoteo 4:2 nagaingon diri iwali ang mayong balita, may kahigayunan ka o wala, no? Kung natay higayon, murag sayo naman kayo kung magwali kung natay higayon. But pasabot, pag nakahigayon, ipangandaman nimo. Pero kaning may kahigayunan ka o wala, kaning wala kahigayon, kung saan mo nimo pagbisahe, no? Nagisugom ni sa Ginoo. Panahon nga kanang naa ka sa sige kag trabaho, bisig ka sa trabaho, kung saan mo nimo pagbisahe. Sa panahon nga masukanon ka, kung saan mo nimo pagbisahe. Kung man ay giingon diri ni Apostol Paul mga kaigsunan, no? Kanang nakahigayon, makamisahe ka, kayo mo magipangandaman. Pero kanang giingon nga may kahigayunan ka o wala, buot pasabot sa bisag kung saan mo kahintang, hinanglang ikaw mong mensahe. Kana bang masupok ka niya? Iyon ka na, sa Ginoo na lang gini mo ibuntong hininga kung sa tao ka na. Sa Ginoo na lang gini mo isumbong mga kaigsunan. Dira sa ulam mga kaigsunan, kay nungdong ko, aning bago lang po, ato niya gituig, sige madugog. Awayon din na kasi mo singgitan. Atong bago lang ito nag-iadlaw, singgitan na po ko sa tison po. Sige na lang, Ginoo ray bala nila. Nag-ampo ron gyapon ko nga panalanginan sila kay aron nga di na po sila masupok. Igo ra may po kuniagi dato, di pa po kumagkuan. Inana mo ginang mga igsunan, no? Sa Ginoo na ginato kung wala na iguro tubag-tubag mga igsunan, ano man. Kung ako tong tubag-tubagon mga kaigsunan, nabutang sa una-una nga kanang Seventh-day Adventist biyata. Idala nato ang bandila, idala bisag unsa. Bisag asa na padulong mga kaigsunan, gidala nato ang bandila sa Ginoo. Kung ako to sila tumpangan mga kaigsunan, sama lang akong ipangaulawan ang iglesia nga itukod sa Ginoo mga kaigsunan. So bato pa diri may kahigayunan ka wala, imo gina siyang iwali mga kaigsunan. Pinaagi sa mayong buhat ipakita nato ang atong kahayag ngadto sa tanang tao, no? Ato giging ipakita mga kaigsunan. Bato pa diri pinaagi sa pulong, no? Dawi nga mga istorya ng mga kaigsunan, may bala nila, ay kung sali ka, no? Dawi nga sa imong dilihukan, no? Paano sa mga kaigsunan, murag makaingon ka nga sa'yo na mga istorya, brad, bitaw. Sa'yo mga istorya, pero lisod din na siya buhaton. Pero kung dili lang hindi mo malimtan mga kaigsunan, kung imo yung gidawat nga si Kristo, naguban ka nimo o si Kristo nagkinabuhi, kung nagkinabuhi ka ka Kristo mga kaigsunan, mahimo nimo na mga kaigsunan. Amin mga kaigsunan, no? Mabuhat nimo na, kung kayo ka nga, kuya ko na ay ang higugma itong kaaway. Lisod niya agad, no? Higugma itong kaaway, pero mao ko na subo sa Ginoo mga kaigsunan. No? Kana bang awayon ka din na lang tubag, magpailog na lang ka, usa na sa pagpakita sa gugma mga kaigsunan. No? Bisan no, iaway na ka, hatagan ng gyapon nimo, muna mga kaigsunan, no? So, ang pag-evangelize mga kaigsunan, dili lang pinaagi sa pag-istorya, kundi pinaagi usab sa pagpanulti sa imong nilukan o sa usa pa nimo nga mga buhat mga kaigsunan. Kaya ingon si Jesus mga kaigsunan Mateo 5:13, kamo ang asin sa katawhan, no? Matod pa din mga kaigsunan sa Mateo 5:13, murag sakit-sakit siya nga pulong mga kaigsunan, no? Ingon kay dire, atong tiwason. Mateo 5:13, ingon siya dire, oh. Kamo ang asin sa katawhan. Kung ang asin kawadan sa iyang kaparat, unsa pa may unsaon pa man papabalik sa kaparat niini, wala na kini kapustanan ug angay na lamang isalibay og tunuban sa mga tao. So, kung di na ta mapustan sa Ginoo mga kaigsunan, unsaon na lang yun, isalibay ta sa Ginoo, isalikoy ta sa Ginoo mga kaigsunan. So ingon siya, kita mahimong asin sa katawan, taliwala sa baga nga doon sa katawan na dili matinuon, no? Kinanglan ang atong mga pag-istorya, ang atong mga nilukan, magpakita ang Ginoo na akan nato mga kaigsunan. Amin mga kaigsunan. Pero matod diri nga dili lang siya pinaagi sa pagwali, no? Usa ka si Attorney John Flores mga kaigsunan nagaingon, actions speak louder than voice, no? Mas louder pa daw kuno ang binuhatan kaysa sige kang istorya na wala nimo kinabuhi mga kaigsunan, no?
ika ka istorya, wala rin nimo gibuhat kung sa ang imong istorya mga kaigsunan. So mga actions speak louder than voice, no? Ay mga kaigsunan, ako naman isang na-istorya diri, usa kay nindot mo siya gyapon nga evangelize kay na-witness ko na ako niya, tinuod ko siya naitabo, no? Usa ka bata sa El Salvador mga kaigsunan, ako naman siya gibalik-balik. Nag-eskwela sa El Salvador College mga kaigsunan. Naka-amigo siya, dili na siya magtotoo niya. Kaya yung lalaki, kanang kuwan kay murag putong bitaw kayo, dali na masuko, niya himalikas kayo. Naka-amigo ni siya og duha ka babae nga mga Adventist mga kaigsunan. Kaya kining mga Adventist nga mga babae mga kaigsunan, nagsabot sila kay bisprim na silang tulo, nagsabot sila nga kanang kita kay sige matag-uban-uban. Kanang hinahanglan nga putog sa nay mamalikas nato magbayad og 5. Mo na ilang kumagi mga kaigsunan. So usa na siya ka evangelize mga kaigsunan, evangelization mga kaigsunan, no? So mo to ilan ang gi-approve nilang tulo. Pagkahapon mga kaigsunan kani si Kim G. Labis mga kaigsunan kay kanang kuan siya himalikas man kayo. Pagkahapon ang iyang 30 mahurot lagi hatag dito sa ilang buluga mga kaigsunan. Kaingon siya nga laka. Kabayan og 30 ra madlaw. So ang iyang balon biskay palit niya kanang snack unta mahulog nila nila sa ilang hulugan nila tulo kay sige man siya pamalikas. No, mo to nga pagkasunod adlaw, hinahinay yung kabantay na siya pag mo-action siya pamalikas, maana na siya sa iyang baba hantod nga nawala gid niya ang pagpamalikas habit mga kaigsunan. So, mo na no, mga batanon, mga estudyante bisan asa ta padulong, mabutang man ta sa public school, atong ipakita ang atong pagka tinawag sa Ginoo, ang kahayag nga kita atong dalo ng kahayag na ang Ginoo naa kanato mga kaigsunan, no? So, kung ako padayon mga kaigsunan, si Kim G. Labis mga kaigsunan, giingnan siyang classmate nga wato ka sa City Adventist, no? Isimba siya, isa kagayon, isimba siya mga kaigsunan, niya nagpa-Bible study siya, apin ninyo, duha pa or tulo pa to katapik ang naisputan mga kaigsunan, dali lagi kayo ni sunog ang iyang pulong sa Ginoo sa iyang mga kaigsunan, tungod kay naman, ang iyang classmate naguna-una na daan, no? Naguna-una na daan, kanang istorya na siya, inaning-ana, no? Hinanglan gid ay na. Sabi tao, dili kinahanglan nga, kinahanglan pa ako Bible study na siya, kinahanglan nga, mabautismo siya dito. Basin day, makaadto na siya sa ubang lugar, mas mahumok na siya, mas madali na siya masudlan mga kaigsunan tungod kay ato mga unang nga pulong nga gitisok sa kasing-kasing mutubo ato mga kaigsunan, no? Muna siya ang kahimtang nato mga kaigsunan, no? Dili lang kay kanang bisan og estudyante ka busy kay ta, wala na gyud tay katungdanan. So aduna tay dako mga tungdanan bisan asa ta patulong mga kaigsunan. O kanilang bago mga kaigsunan, nakoy nadunggan dito sa Gindingan. Mao gyapon. Nagbagot-bot ang isa ka babae mga kaigsunan kay dako ko siya nabayaran kay sige siya pamalikas. Mao gyapon 5-5 gyapon. Kay nagsabot sila nga magbayad lagi 5 kada mamalikas. No, murag ingon siya, ugma di lagi ko mamalikas, na siya tinali ko mamalikas. Kana inana mga kaigsunan, usa na siya ka klase sa pagsangyaw sa may balita, no? Inana nga pamangagi, no? So sa katapusan mga adlaw mga kaigsunan, gaingon si Ellen White, no? Ingon si Ellen White mga kaigsunan sa iyang libro sa Last Day Event mga kaigsunan, ako nagisulat dire. Ingon siya, ang atong pamatasan dili mausab, no? Inibalik sa Ginoo mga kaigsunan, ang atong mga kinaiya, ang atong nabatasan dili na niya usbon. Uman, ingon siya, kung ikaw mabalaan sa langit puhon, no? Ingon siya, kung ikaw mabalaan sa langit puhon, hinahanglan nga mabalaan una ikaw dinhi sa yuta, no? Dili day paingon nga, ay, higapon kita sa Ginoo, usbon kita pag kinaya. Dili mga kaigsunan, kay ang iyang balikan katurang nagbalaan na daan. Katurang nagkinabuhi sa matarong daan. Dili kay ahya pata magbinutan kung mabot ng Ginoo mga kaigsunan, no? So unsana to papamaagi nga makatabang ta sa paglusot sa bulat, labi na sa evangelism mga kaigsunan, pinaagi sa atong mga halad batang adlaw isa matang adlay kapahulay, no? Usa ka na ka mensahe nga makapadali, no? Dili man kay kana mag-offering ta mga kaigsunan, dili na about sa kwarta mga kaigsunan, about na sa gugma sa Ginoo mga kaigsunan. No, wala na siya nagmatter ang Ginoo nga dako ni siya halad kanang mo gini siya ang una dito sa langit, dili. Kung unsa kadako ang imong gugma mga kaigsunan, dito madala sa imong offering, sa imong halad matag sa Sabado mga kaigsunan, mao gina mga kaigsunan, no? Dili na siya about nga promote na ko ni siya evangelism or nag-promote na ko ni siya about sa kwarta din aron nga mapugos na ani. Dili mga kaigsunan, no? Ang pag-offering mga kaigsunan, usa na siya kadako nga pagtabang sa pagpadali sa atong buhat labi na sa pagsangyaw sa maayong balita, no?
labi na dito sa laing nasod mga igsunan. Mabitan na kay ka-13 Sabat, naagi ka ng mga nasod nga mabuhatan o kanang mga eskwelahan, mga ospital sa atong adra mga igsunan niya. Ato na ikalipay mga igsunan tungod kay usa pud ta nga nakatabang niya mga igsunan. Atong opiring moabot na dito sa laing nasod mga igsunan. So, taas-taas naman akong promotion mga igsunan. So, naginaot ta nga ang atong promosyon makahatag na ito kadasing mga igsunan tungod kay kita mga ingon nga mga Seventh-day Adventist ingon nga naka-apil sa pundok sa Ginoo mga igsunan aduna tay dako kayo nga buluhaton sa pagtabang sa pagsangyaw sa mga balita tungod kay ang Ginoo hapit na bubalay. Ang Dios magapanalangin nato maayong Tahu sa mga ada kami magtutulungan dito. Sa kami mag-review sa election. Ang din ang lain na mga na apel sa mga kasi ang masaktan din ang ma-apply sa mga kasagat sa ating. Maraming salamat kung ikaw natulong sa mga sa iyo ang sa mga masarap. Ito din sa mata sa alam ni Jesus. Pagkaratong tanan mga kaigsunan. Alas 9:30 na. Since ang atong Sabbath school, human sa siya dapat, atong leksyon is 10:15. Pero mga kaigsunan, if ever mulapas ko sa 10:15 mga kaigsunan, gamay lang siguro ana. No? Kumanang sa atong leksyon, no? No, kinsa may nagtuon sa ato leksyon karong semana muna. Ang tanan na ba nakadawat o kanang leksyon? Wala pa, no? Sa wala pa eleksyon, naadani kang sister o nalagis ko kini about Exodo. No, sa kinatibukan Exodo. Gikan sa June, July, August, ato isbutada or iti magkaigsunan about sa Exodo. No, pasiuna sa Exodo mga kaigsunan, ang pulong nga Exodo gitawaan. Nagkahulugan na siya og pagbiya or pagpahigawas or kanabitang gipagawas siya sa pag-alipunan gikan sa Egypt mga kaigsunan. Ang Exodo mga kaigsunan, ato makita diha ang kanang giunsa sa Ginoo. Giunsa sa Ginoo si Moises na ning-intervene sa kinabuhi ni Moises, which is siya ang mapahigawas sa mga tao sa Egypt, sa iyang mga katawan nga mao ang mga Israelites, mga kaigsuonan. No, ato po makita na sa Exodo ang mga panghitabo nga 40 years nagtuyok-tuyok sila sa kamingawan. Sa Exodo po nato makita ang napulo kasugo nga gihatag sa Ginoo dito sa Mount Sinai. No, gihatag niya kang Moses, aron gihatag sa kanato, aron kitang tanan. Adunay, usa ni siya. Adunay kanabitang giya unsaon nato nga magkinabuhi ta dili tungod magsunod ta sa napulo kasugo kay nahadlok ta kun dili kugma sa Ginoo nga kita mosunod sa iya kay kita iya nang giluwas ipakamatyan ta dito sa Kalbaryo sa cross. Ang Exodo po mga kaigsuonan, diha po nato makita na bisan sa kababulbulan, sa supakan sa mga iyang katawhan, ang Ginoo wala gyud po nagpasagad sa iyang tawo, no? Bisan ang mga tao sa unang panahon, mga unfaithful, mga babulbulan, pero ang Ginoo wala gyud siya nagpasagad nga naman kay atong basahon diha mga kaigsuonan. Diha sa Genesis daan na nga gisaaran si Abraham na ang iyang kaliwatan musana isama sa bituon sa langit. No, ana, kung ingon sa Ginoo sa Revelation, ang malaglag sama sa bunggon sa baybayon, apan ang maluwas po diya kung maihap kay nga naman sama man sa bituon sa langit. Mo nang ato election kay sa about sa Exodus sa tibok quarter karong tuiga man kay so nandiskutan nato about ang Exodus mga kaigsunan. Ug ang atong first election mga kaigsunan isa kanahuna no pagpanglupig o pagpanglupig ang kaagi o ang pagkahimukso ni Moises. No kinsa man nato karon ang gilupigan. Naabay gibati karon nato nga murag gidak-ugang ta wala na mauyon ang kanang sige mga panghitabo sa atong kinabuhi kay kuanta gilutos ta
pagkaulawang ta, gidaog-daog ta. Naapa ba na karong panahon na? Naapa gyapon na Pero siguro sa ato wala na to maagian. Pero ang atong leksyon naghatag sa ato nga kung unsa ang atong naagian karon nga mapagpanglupig mga kaigsuan, mga kasakit, kalisanan. Ubuod kung ano ang sa panahon sa Exodo mga kaigsuonan, wala rin yung taka 1/4 sa panghitabo sa unang panahon. Wala rin yung mga kaigsuonan. No? Matong padaya sa atong tekstong sa bulong sa Tilog Simana, sa Exodo chapter 2 verse 23 to 25 nag-ingon, o nahatabo nga sa tapos ni atong daghang mga adlaw, namatay ang hari sa Ehipto o ang mga anak sa Israel nag-agulo tungod sa pagkaulipon o nga nagtuaw sila o bidangan sa Diyos ang ilang pagtuaw tungod sa pagkaulipon o gidumog sa Diyos ang pagbagko nila o nahilomdom siya sa iyang tugon kang Abraham, kang Isaac o kang Jacob o nakita sa Diyos ang mga anak sa Israel ang Diyos niila kanila. So sa dihang pa na sa dili pa na po isgutan na mga kaigsunan ang pagpanglupig no sa panahon sa Exodo mga kaigsunan kung atong natunan nganong nakaabot man sila sa Egypt no ang mga katawhan sa ang mga Israelita ang mga Hebreano mga kaigsunan nakaabot sila dito sa Egypt nga naman for in the first place mga kaigsunan kung ato basahon sa Exodo chapter 1 mga kaigsunan isa-isay na ang mga kaliwat ni Kasi itong kaliwat ni Jose. Mga kaliwat ni Jose. No, gisa-isay dito, gisa-isay nga tungod. No, ang katong pagbaligya ka Jose mga kaigsunan, wala itong mahitabo kay tungod, kay ang mga igsuon niya, kanabitaw nagdumot o kayo sa iya kinanuman. Gibati mo ito sila kasilo sa itong panahon kay si Jose mga kaigsunan, mao siya ang pinakapalangga ni Jacob. Kaya di ay mga kaigsuonan na abot ang una na abot si Jose dito sa Ehipto tungod kay aduna may maabot nga usaman dakong gutom sa tibuok na sa yuta. Nga diin mga kaigsuonan gipauna dito si Jose. No? Gipauna siya kay ngano asa ni sila dapita gani nga nagpuyo ni aning panahon na. Si Abraham gisaaran siya dito pa sa Kanaan. No? Sa dihang ang katawan sa Ehipto mga kaigsuonan, no? Sa dihang namuyo sila sa Ehipto mga kaigsuonan, sila pinasahi nga tao dito nga lugar mga kaigsuonan. Kaya nga naman, sa tibuok Ehipto mga kaigsuonan, ang Ginoo naghatag nila usa ka lugar. Kana nga lugar mga kaigsuonan is productive na naman. Kana nga lugar ay yun sa sulod sa Ehipto, dili mag-ulan o ice. Dili, walay sakto ang ilang sa dili klima bang sa ato pa dili sakto na ting-ulan nga ay ting init kana makapugas makatanong ni anak itawag na siya mga kaigsuonan og ang lugar sa Gosen. Ang Gosen mga kaigsuonan gamay ra kay na siya ang full Egypt mga kaigsuonan dako na siya pero adunay gamay dito nga space mga kaigsuonan nga tuwa gibutang sa Ginoo dito ang iyang mga katawan na giandaman na yun iya daan kung ato makita giandaman ang daan sa Ginoo ang iyang mga katawan magpuyo sila sa lugar na dili ilaa pero tagaan sila og lugar nga diin sila dito mga kaigsuonan productive kay sila mauna ang nahitabo sa Ehipto nga ang si King Paraon mga kaigsuonan naghatag siya og sugo na pamatyon ang tanang mga bata na lalaki. No, kung ato pasahon, mga bata na nga lalaki ang pamatyon, walay labot ang babae kay naman. Siguro ang unahuna sa Paraon mga kaigsuonan. Okay na ng mga babae kaya ang mga babae madominahan man, no? Kung ilang yung unahuna sa hari, ang kanang mga babae dali ra na sila hadlokon. Pero sa atong leksyon mga kaigsuonan, adunay makuhaan nato o kanang pagtulunan about sa mga kababaihan mga kaigsuonan dito sa Ehipto sa dihang gisugo sa maong Paraon nga pamatyon ang tanang mga bata sa maong misyon no sa maong lugar. Ang nahitabo mga kaigsuonan dito sa Ehipto mga kaigsuonan ang mga mananabang o kung sino kaila sa mga mananabang si Sepra o si Pawa. No? Sa ato leksyon mga kaigsuonan, gihatahagan dakong bili ang
ang mga babae ini panahon nga naman. Kung imong basahon mga kaigsuonan, ang duha ka mananabang nga Hebreano mga kaigsuonan, wala sila'y kaayoy background nga gihatag pero nailhan ang ilang ngalan, si Sefra o si Poa. Pero kung ato basahon mga kaigsuonan ang kasaysayan about sa Egypt, sa paghari sa mga paraon, wala nganli ang ngalan sa paraon kung kinsa nga paraon ang maong nagdumala ato mga panahon na. Pero sa mga study sa mga Bible scholar mga kaigsuonan, nahitabo mga kaigsuonan sa ilang pagtuon, si Moises ginatun-an nga nataw si Moises around March 15, 12 padulong sa 1525 BC mga kaigsuonan up to 1528 nga maoy nagdumala ani nga paraon mao si Thutmose the third nga naa siya anak nga si Hatshepsut. No, lisod kay pangwano nila na si Hatshepsut, si Princess Hatshepsut. No, nga dakong dili mahitabo ang kanang hatag sa Ginoo nga sa ganini kana bitong iyang saad, dili ma-fulfill ang saad, ang mga pag-agulo sa mga sige sa mga iyang katawan sa dihang gilogi, panglubigan na sila. Kaya nga mga kaigsuonan, gikuan sila, kada bitong gipugos pagtrabaho ang mga lalaki. Dayon, unsa pa, gipugos sila, kada adlaw ginalatigo sila sa paraon, ipatrabaho sila sa unsa ang ipatrabaho nga sa paraon mga kaigsuonan. Mao na nga ang mga katawhan ang mga Israel mga kaigsuonan, imbis na puyo sila sa Ehipto sa nauna, sa maayo sila, abundant sila, nisanay sila, pero niabot ang time na ang hari nagpakanaw, kaya tungod ang hari na sa anak. Nahibalo siya, nga kung mudaghaning mga Hebreano, mga Israelites, muabot ang time nga sila na sa man, muhari, nining panahon na una nga. Sa panahon ni Moises mga kaigsuonan, agi pang patay. No, sa wala pa mataw si Moises mga kaigsuonan, 400 years, gilutos, gilupigan, gidaog-daog ang mga katawan sa Ginoo. Which is mga kaigsuonan sa dihang sa panahon ni Moises nga siya gipakatawo mga kaigsuonan. Gipakatawo si Moises dikto, naibalo sila nga si Moises siya ang deliverance. Sama ni Ginoong Hesus nga din sa panahon pa ni Ginoong Hesus muadto nga sa Iran, si King Herod kung mga kaigsuonan naghatag sa decree na ipapatay po ang tanan ng mga bata. Di ba nakakuan mo? Ang kinabuhi ni Moses o kinabuhi ni Jesus mga kaigsuonan, sulusama lang nga diin sa panahon ni Moises gipagawas ang mga Israelites sa kaulitan sa Ehipto nga din ipagawas sila mga kaigsuonan. Tingnan po nalimtan na nila ang Sabat kay wala na nila mahatag o kanang sinilini ng saktong kaulagan ng Sabat kay giulipon sila dito nga dapita. O kang Jesus Christ mga kaigsuonan, siya po no gipakatawo siya, gilalang siya sa Holy Spirit nga diin siya po ang mutubos sa atong sala. No, ang mga Israelites sila Moises giguide nila ang mga ang tawo mga Israelites dito sa yutang sinaad which is ang Kanaan. Unya si Jesus po nagpakamatay sa atong salatanan, nagiya kanato, nagitapod tanan, muadto puta sa yutan sa espirituhanong Kanaan nga maong langit mo nga puloy-anan nga yan ihatag kanato. No, sa ato leksyon mga kaigsuonan, adunay daghang mga punto nga ato makuhaan. No? Kani akong sa isa mga kaigsuonan kung naamo idugang karon tindog lang kung namoy pangutan kay akong mga elder manubag na sila. No, ang atong leksyon mga kaigsuonan, naghatag siya o kanabitang leksyon sa matag usa kanato nga ang Ginoo mga kaigsuonan mo gamit siya og mga tawo nga dili tumutuo through mapulfill niya ang iyang saad sa iyang katawan. Kung ato mo naon si Princess Hatshepsut mga kaigsuonan o sa diyang si Moises gisulod. Kay si Moises man dili naman siya matabang na taguan sa siyang mama, kay si Moises may naman kay muhilak dako naman si Moises na ang nahitabo mga kaigsuonan gisulod siya sa basket, gipaamon siya sa Nile sa Nilo no sa Nile River. Gipaanon siya dito nga diin
plano gyapon sa Ginoo mga kaigsunan nga sa dihang gipaanod si Moises dito nga dapita mga kaigsunan. Iyang igsuon na si Miriam na sini nagsunod ra niya, oh bless mga kaigsunan kay gigamit ang prinsesa sa Ehipto nga diin iyang matabuan si Moises aron iyang maangkon niya nga iyang anak, maangkon niya nga sa galini kanang angkono niya nga dili mapatay atong panahon na si Moises kay ano man ipapatay ba ang tanang bata kay nahatok siya nga ang Israelites mo ay dumala sa tibok Ehipto ni atong panahon na. And then mga kaigsuonan, ang Ginoo, kung atong sa ilo sa atong lecture, ang Ginoo, muha, usahay, dili na ito masabot. Kaya nga naman, kung atong sabton, si Moises siya ang deliverance sa mga tao sa Israel out of Egypt. Pero ang iyang nabuhat na sala, kung sige ito yung nabuhat na sala, nakapatay siya, gipatay niya ang usa ka Egyptian. No? Mao na sa atong leksyon nga ang plano sa Ginoo na usaba, ang plano sa Ginoo nga luwason niya ang mga Israelite na usaba. Mangutanan ko ninyo na usaba? Wala mausab ang plano sa Ginoo. Ang nahitabo mga kaigsuonan, kung atong sa iron 40 years si Moises nagpuyo siya sa Egypt. 40 years sa Egypt, 40 years sa Midian, 40 years sa Kalingawan. Kung atong bahinon mga kaigsuonan iyang 40 years sa Egypt, 12 years sa iyang pagkatawo ang nagmamuto sa iyaarang kaugalingong inahan nga mao si Jochebed. Sulod sa 12 years mga kaigsuonan, nasayod si Moises na siya usa ka Hebrehanon. 28 years mga kaigsuonan ang iyang pag-eskwela sa Egypt. Kung imong nunaon mga kaigsuonan, walay sama ka bright ni Moises mga kaigsuonan. Walay sama ka bright niya nga makadumala o pila ka tausan, 6,000 ka mga tao, mga lalaki ra na way labot sa mga bata, way labot sa mga babae. Noy nga na ni mo naon nga si Moises kibuta sa dihang nakapatay siya mga kaigsuonan, ni kalagyo siya, wala ibo ipasabot nga dili madali ang plano sa Ginoo sa pagluwas kung dili siya mga kaigsuonan gitudloan siya sa Ginoo kung unsay angay niya nga atong tinano siguro kung ikaw si Moises giila ka nga anak sa Paraon, ikaw sumusunod sa ikaw mahimong king, di ba usahay kita gali o mahimo galita anak na sa kapitan or anak na sa mayor, di ba nasa kagalingon na ito mahambog ta. Ang Ginoo naghatag ni Moises mga kaigsuonan, gipakalago siya sa Midian for about 40 years kay gitudluan siya unsaon niya ang iyang kaugalingon na tudluan niya ang tao ay iyang kaugalingon nga magdumala sa mga tao dili sa pinugos, dili sa kanindong kaugalingon kusog na magamit magkanang bitaw nga kung dili mo ito, patyon din niya. So, pwede buhato ni Moises ang iyang nahitabuan. Kay siya man ang dapat musunod nga king atong mga panahon na kay siya man ang anak sa hari atong mga panahon na kay i-adapt man siya sa prinsesa sa Ehipto mga kaigsuonan. So, ato makita mga kaigsuonan na ang ang pagdumala ni Moises dili basta-basta. Kung imong una-unaon, bagulbulan, mga daghan mga excuses. Sino si Moises? Nasa excuses sa dahil isugo sa Ginoo. Kay daghan kasi excuses na niya ni Ginoo, nili ko mugian ang mga tao, kay anong mga kuha na sila. Hindi na sila mutuan ko, kay unsa pa lang ko. Muho ko, di ko ka pala mga istorya. Pero ang Ginoo naghatag yun mga kaigsuonan ng pamahagi unsaon siya na magamit siya sa buluhaton sa Ginoo. No? Ang punto mga kaigsuonan is katukunan kung gingon na ang Ginoo. Aduna siya panahon sa paggamit sa tao. Gamiton niya ang tao bisag dili magtotoo. True lang, mapulpil niya ang iyang saad sa iyang katawhan. No? Ikaduha nga punto mga kaigsuonan na akong natunan mga kaigsuonan. Sa dihang naghatag o decree ang haring ipapatay ang tanang mga bata sa Ehipto, mga lalaki, o sa panahon po ni Jesus mga kaigsuonan, nag-work ang yawa niya ng mga panahon na
mo na'y buhat sa yawa mga kaigsunan. Nga dili sa ganahan nga kanang itaw ng mapildi siya. Kaya iyang una-una magsasadihang ng una si Satanas nga nalangsan si Jesus sa cross, ingon siya daog na siya, pero wala siya kabalo nga ang kamatayon ni Jesus dito sa Kalbaryo sa cross. Mao katunon ang dako nga kadaugan nga wala niya masabti about sa kaluwasan nga iyang gihatag sa iyang mga katawan o blessed kay mga kaigsunan. Kay kita pod hangtod karon sa panahon ni Moises sila itagaan o kaluwasan gipahigawas sila sa Egypt tungod kay sila gilutos, gilupig, gidaog-daog tanan na kita pod ipagawas ta pinaagi sa kaulitan sa pagpakasala. Nga di man sa atong dumduman nga walay makaagto sa langit. Walay makaagto sa langit nga wala babago ang kaugalingon karon nga karon lang mga kaigsunan. Dili pwede nga ayha na ta magbago inibalik sa Ginoo. Nabasa diya sa sinulat ni Jesus White, wala na panahon sa pagbalik ni Jesus mga kaigsunan. Wala na panahon nga mag-usab ta sa atong kaugalingon, kundi karon nga panahon na usabon na nato atong kaugalingon mga kaigsunan. No? So, mao ra kadto ang atong leksyon mga kaigsunan kung kinsa kadto adunay mga dugang nga wala mahisguti kung sa inyo una-una namin kadugang ako i-acknowledge ang mudugang o ang pangutanan po, pangutanan lang mo. Ako balik ko na kaigsuunan. Ang tekstong sa kuluhon, makita sa Exodus 2, verse 23-25, ang nahitabong na sa tapos ni atong dagang mga adlaw, namatay ang hari sa Egypto, ug ang mga anak sa Israel nag-agulo tungod sa pagkaulipon, o nagtuaw sila, o hidangat sa Diyos ang ilang pagtuaw, o tungod sa pagkaulipon, o giduong sa Diyos ang pagbako nila, o nahinumdum sa iyang mga tugon kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob, ug nakita sa Dios ang mga anak sa Israel ug ang Dios nila kanila sa dihang makita sa Ginoo, makita na ginusol nagdangog sa Ginoo nag-agulot kay wala na lain dang para ang Ginoo ra gyud ang Ginoo andam gyud utabang kanato ug usabot kanato mga kaigsunan. Mao kadto akong ma-share sa ato election ang Dios mga panalangin kapisabat kanatong tanan. Luisis, kaya nga nag-struggle siya sa tulog sa mga 40 years, ba? Tulog 40 years. The first 40 years, nga nahimo siya somebody to a leader nato sa Paraon. Bang tungod kay nakita man nila na consistent ang pagkatao ni Moises, nakita niyo pamaagay na makasunod si Moises sa pagkakasala. Ang kung nakapatay siya, nganit nakadiscover siya, iya madiscoverhan nga nanto unsa kato nga giputos diha sa iyang kids. Iya sa gasolina. Iya mo nakita nga naigay production dito sa ito. So sa diha nga dunay mga conversation, mga nakapatay siya. The 40 years, nahimo rin siya nobody. The first 40 is somebody. Himo siya lo sa kaliber. Damgaron siya. Maayo siya. Apan sa pagbuhat sa pagkasala is nobody. 40 years sa ilalong gihitro. But another 40 years, gihimo si Moses usa ka God's body. Gihimo siyang God's body, the protection ngadto sa mga Hebrehanon nga ipagawas ngadto sa kamingawan. Now, sa itong leksyon karon, ang hulagway ni Moises, usang epekto kanato. There will be a time that you will be a somebody to work for this church or to work for sa atong iglesia or sa atong buratong na Ginoo. But sometimes, kung ikaw makasala, i-consider ka nobody, pag hindi kita madiskansa na. Kaya the remaining years, like Moses, hindi mo siya somebody o si Moses, bawang sige na. Ang ginawa ko lang. Amen. Napa si Sister Nins. Ay, ganun lang. Una ang mga pagtubig o ang ating pagpapatay sa pagkaimuso ni Moises, ang nawa ni mo pugong na mo. Padayon si Moises apan
isanta siya sa Ginoo. Ngunit si Mrs. Naay paagi nga paano siya dito, aron siya yun ang mudumala sa katawan sa ito. Sa atong panahon ng karoon, tungkol kay ang inominasyon sa atong panahon, 70 at 10 days, murag ginagok na amin sa ito sa libutan. Walang gani nga naanak sa'yo, atong maaputon ng mga pag-try na inaagi-aning sandilo. Kaning sandilo, murid kalagtubang sa tanan nga pagtabo karon nga moabot ang pagpangupig nga dili na sa mahimo sa pagmisay sa pagbalita. Sama gapon ni kay kinakoy kang Daniel ni Pinongiso ni Pastor. Pagkantay gapon siya. Ang yaw adili siya musubot na naay magpapili nga mahimo misay sa pagbalita aron ang mga tao dili makapati sa maayong balita. Muli nga sa umabot ng mga adlaw na kaning pagpaskutik, kaagi man sa una, mubalik na gyapon ni, mabot na yung panahon, na kita, mahimong gyapon kang, anion gyapon kanila, na kugsunta na dili na tamo simba sa adlaw sa Sabado, kugsunta na dili na tamo, kita mo pagkabawaan sa Sabado. Kanino sa akin, magbalik-balik na ni siya. Ang sa unang panahon ko karon, murag tayo panila na ni siya. Mga nga ang sabdan. Amen. Amen kay mga kaigsunan, no? Butad-butad yung pag-ayo ang atong leksyon. O karon atong ihatag sa atong song leader paaron sa pagtapos o pagasundan kini sa closing prayer ni Sister Lalang Bakot. Song manidugdaw atong kataw ng Hingpita Ako Jesus nga Ginoo. Hymn number 206. Hingpita ako, sing. Di